Nako, wasak ang dalawang tulpo na magkapatid dito kay Alan Senator Peter Cayetano, no? Alam naman natin palaban ito, no? Talagang nasa katwiran. Ito nasa katwiran, no? Talagang inihimay-himay niya yung mga nangyayari. Hindi katulad ng kabila, ha? Kung ano lang yung uso sa mga social media, kung ano lang yung mga panig, yun lang sasakyan nila. Oh, nasanay siguro sa programa nila na kung ano trending, yun ang ipapatawag nila. Di ba gano'n sa programa nila? Naalala niyo, pag may mga trending na vlogger, ipapatawag nila doon sa programa nila para sikat nga naman patok yung views nila, di ba? Siguro nasanay sila sa gano'n, no? Dito kasi kung saan si Senator Alan Cayetano po ay hindi pa siyempre napasok sa Senate, no? Hindi natin alam kung ano dahilan. Pero siyempre, binabakbakan nila si Cayetano, no? At dito, binagbakan sila ni Cayetano, di ba? At obvious na obvious naman, yung pagtatakip nila, para sa flood control. Kay Cayetano, isipin mo, sa simula, ano ba ginawa ni Cayetano? Sa 28 days niya bilang SP, ha? Anong ginawa niya masama para sa inyo? Hindi. Ang ginawa, sinugod sa Senado, hindi alam, hindi naman siya sadyain mayroon bang sinasadya na si Bato ay hulihin ng ICC? Kagustuhan nila, di ba? Kagustuhan ba ni Cayetano na hulihin sa ICC si Bato? Hindi. Nung sinabi ni Juan Bull noon, na magpapakalong si Bato sa Senado at pwede naman kasi nasa rules ng Senado, sabi ni Juan Bull na pwede naman ikaan niya sa Senado na na custody ka ng Senado, hindi ka pwede hulihin ng kung sino mang senador. Kung sino man hindi sinabi si Batulak. Kahit sinong senador hindi pwede hulihin. Ginawa ni Bato yung privilege na yun. Ginawa ni Bato yung pagkakataon na yun. No? At napalitan niya bilang SP si Soto at naging si Cayetano. Yung mga pagkakataon na yun, sinugod sila sa Senado. Tapos isisisi nyo kay Cayetano? Di ba? Isisisi nyo? Ha? Di ba? Ano ba? Yan ang sinasabi ko sa kanila. Ginagamit nila yung bugso ng damdamin ng tao, pero akala nila maraming galit sa Cayetano. Hindi. Maraming pabor kay Cayetano sa nangyari. Kasi niya, mabubuksan muli ang flood control issue. Ang ginawa, inagaw nyo. Diba? Ngayon, pinapilit yung pinaniniwala yung sambayan ng Pilipino na kaya nyo pinalitan, kaya hindi na pinalitan yung leadership ulit at si Gatchalian niya para mag-work. Yun ang naratibo nila, yun ang gusto nilang palitawin sa taong bayan. Yung taong bayan naman yung iba, oo nga naman, kaya pinalitan kasi may investigasyon. Paano pa? Kaya pinalitan para yung Senado tumaas yung dignidad, tumaas yung pagkakilala, mag-work na, kaysa sila Marcoleta ayaw magtrabaho. Ayaw magtrabaho. Gusto nila Marcoleta magtrabaho. Ang ginagawa ng mga to, ayaw mag-imbestiga. Ang gusto nila Seto Marcoleta mag-imbestiga, sila ayaw nila. Yun ang katotohanan. Di ba? O, isisingit mo na naman ang 18 Maris dito. Hindi naman 18 Maris lang pwedeng imbestigahan Kasi dito, kasi kayo, payag na kayo. 1 trilyon na wala sa Pilipinas, payag kayo. Isipin nyo 1 trilyon na wala, payag sila. What if pa kaya kung maliit na pera lang? Di ba? Kaya hindi na nakapagtataka Sa mga mabababa, may mga kurakot Okay lang sa inyo Kasi itong malaki, pinapakawalan nyo What if pa kaya yung mga maliliit lang? Di ba? Kaya hindi na kayo magtataka Di ba? Kung ano lang yung gusto nilang imbestigahan dyan at wag na, okay lang sa kanila. Yeah? O eto nga, bago yan, dito mo tayo kay Juan Bull. Tignan mo. Sabi ni Juan Bull, Tito Soto, sa issue ng maleta, unang-una, hindi pa raw siya senador noon, panahong yon. First of all, I was not senador during that time we were walking about to introduce amount of these things they were walking about this introduce at the moment. I would rather dignify it. Ginawa ko nga ang biro noon. Sabi ko, 5 maleta, baka hanapin ng asawa ko at akin yung 5 maleta. Gusto niya palitawin dito, pag hindi pa siya senador noon, bakit? Yung ibang bang mga sangkot senador ba? Kailangan pa ba maging senador? Ito yung sasabi ko sa inyong katwirang bulok. Bakit? Bakit? Kailangan pa ba maging senador para kumuha ng pera? Kasi pinalilitaw nito, hindi pa daw siya senador ano naman kung di ka pa senador? Kung nabigyan ka ng pera idepensa mo. Ipatawag mo. Di ba ikaw na nasa majority? O ipatawag nyo. Ipatawag nyo nila Kiko Pangilinan. O kaso, humad lang si Erwin Hindi daw ipapatawag kasi walang ebidensya. Saka naman nakakita na hindi pwede patawag, kailangan mo ng ebidensya. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan.
yung talagang pag-iwas nila, halatang halata na. Di ba? Saan ka naman nakakita na porket yung isang tao hindi makapag-present ng ebidensya patungkol doon sa mali-malitang pera sa pagbibigay, eh hindi mo na pwedeng ipatawag para i-cross-exam. Saan ka naman nakakita nung ganun? Di ba? Dito lang sa committee ito, nila pangungunahan ng majority, nila Gatchalian ngayon. Wala. Proxy lang nga lang yan eh. Gatchalian lang eh. Pero kung tutusin, sila pa rin yan eh. Tao pa rin kayo ng Malacanang. Ang nakakaya, tao kayo ng Malacanang. Di ba? Walang problema magpasailalim ka sa Malacanang kung mabuti yung layunin. Pero kung ang layunin ay para ilihis ang totoong issue, ay nakakahiya. Di ho ba? Eh sana wag, sige, wala nang ganon. Ang Malacanang hindi kumakampi sa anumang issue ng flood control. Okay, granted. Granted yon. Pero papayag kayo, kinokontrol kayo ng Malacanang. Wag na lang yung flood control issue eh, nahintakot sila eh. Wag na lang yun, kalimutan niyo yun. Pero kinokontrol kayo ng isang branch, payag kayo. Ha? Nagpatumakbo kayo bilang senador para kontrolin lang kayo ng isa pang politiko. Ha? Payag kayo. Ganun ba yung sunod-sunuran? Kaya pala ang Pilipinas bulok pagdating sa mga batas. 'Di ba? Yan ang sinasabi ng karamihan eh. Kaya pala yung iba ay hindi mo talaga maaasahan ibang senador. Bakit? Mag-control eh. Pero kung utak katulad ni Senator Marcoleta lahat, walang kumukontrol sa kanyang politiko, eh maganda sana latakbo ng ang mga Pilipino ngayon. 'Di ba? At lahat palaban. Lalaban lahat para sa katiwalian. Ito hindi eh. Nakita nyo ba lumabas sa katiwalian itong mga grupo na to? Taas ang kamay. Nakita nyo ba? Kayo sumagot. Itong grupo na to, nakita nyo ba lumabas sila sa katiwalian itong mga nagdaang araw at buwan? Hindi yung mga nakarang taon na. Ito nakarang buwan lang na pinag-uusapan kung saan eh yung mahalagang issue ng flood control. May nakita kayo pinag-usapan? Wala. Sabihin nila trabaho lang, trabaho lang. Pwede ba kunin yung trabaho lang? Ha? Magulo yung institusyon nyo, trabaho lang gusto mo, trabaho lang, kahit magulo. Di ba? Yan ang gusto nila. Di ba? Ibig sabihin, may tinatago. Di ba? O, pahingan natin si Alan Cayetano dito sa kanyang pahayag. O. Ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito, palabasin natin ang gulo-gulo. Di ba totoo naman, di ba? Pinalabas, sila nagpalabas na magulo ang Senado. Hindi po magulo ang Senado. Actually, ang magulong Senado, yung nasa committee pa ng Blue Ribbon, si Pinky. Yun ang magulo. Dahil yung mga taong bayan, lumalabas na, nagrarally na ibang-ibang relihiyon para imbestigahan lang yung mga tao na dapat imbestigahan. Nagkakagulo, nag-aaway-away na. Yung away ni Senator Marcoleta sa kaaway ni Pinky, hindi ordinaryo yung away yon. Matinding away yon. Yung ba hindi gulo sa inyo yon? Ha? Kaya inaaway ni Senator Marcoleta si Pinky, hindi para nainggit lang si Marcoleta o dahil may gusto lang si Marcoleta ang patunayan, hindi. Kaya niya inaaway, hayag na hayag sa amin, kaya niya inaaway yon dahil ayaw mag-imbestiga ng mama. Pero yung mama, tanggi ng tanggi, nag-iimbestiga daw siya. Pero ni patawag ni isa sa mga pinangalanan, wala. Pwede mo ba sabihin sa amin na nag-iimbestiga ako, pero ni patawag, wala ka? Pwede mo ba sabihin, nagugas ako ng plato, pero yung mga plato hindi mo nakita kung ano hinugasan? Pwede ba yon? Ganun nangyari. So, sino magulo? Magulo sila. Yun ang totoong magulo. Hindi, akala kasi nila yung magulo yung nag-aaway, maraming may bare, may putukan, yun ang magulo sa kanila eh. Ang magulo, yan, yung sistema. Okay lang maging magulo sa physically, pero by system hindi naman. Eh kayo magulo sistema nyo. Di ba? Blue Ribbon Committee, pinakamakapangyarihang komite, pero hindi mo pinangangasiwaan na maayos. Di ba? O, ngayon si Alan Cayetano, sisisihin nyo, magulo daw. Hindi magulo si Alan Cayetano. Di ba? May gusto lang talagang yung taas na makuha nila. Kasi niya baka siguro, dahil sa impeachment, makumpleto, maboto, at kasabay niyan yung mga kaso-kaso. Kaya ngayon, isa lang aabangan ng sambayan ng Pilipino. Kung talagang kakasuhan nyo si Joel at si Cheese. Dahil si Jinggoy, kinasuhan nyo. Unfair naman kay Jinggoy yun kung di nyo kinasuhan yung dalawa. Di ba? Kasi lumipat. O talaga ipapamukha nyo sa sambayan ng Pilipino pag lumipat wala ng kaso. Ganun ba yon? Ipapamukha nyo sa amin. Tapos hindi kami makapalag. Di ba? Tapos pag nagsalita yung iba, ididemanda, ikukulong. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba nangyayari ngayon? Wala kang magagawa? Manood ka na lang. Kahit pag nainis ka, wala kang pakialam kami sa'yo kahit mainis ka. Ganun ba yon? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating
bansa. But let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Grabe, 4 na term yun, ha? Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayo po ay session, diyan po ang ratsyadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading. Alam mo, ang dami na experience ito ni Alan, batay sa kanya. Alam nyo, ito hudod ako, ha. Sorry ako lang to, ha. Akin lang to, baka ako lang siguro. Kasi dito sa programa ko, dito nyo lang marinig yung mga makatwirang malalim, eh. Oh, dito nyo matatagpuan yung katwirang malalim, eh. Kung gusto nyo puro tawanan, ito sa iba. Dito kasi puro katwiran dito ng hibabaw. 'Di ba? Ako sa tingin ko, nakita niyo 'di ba nag-away siya si Subiri nakaraan tsaka ito. Tapos nag-away din sila ni Trillanes sa magkamesa, 'di ba? Tapos sa panahon ni Gloria, marami siyang inaaway talaga. Talaga anti-katiwalian siya. Tapos noong 2016 natatandaan niyo, nagdebate sila ko senador pa si si Bongbong noon. Debate sila, 'di ba? Doon sa programa na kung saan ginisa niya si Bongbong Marcos bilang senador pa siya noon, di ba? Talaga nakita mo itong mamang ito lumalaban sa katiwalian. At nakikita ko na ngayon, malinaw na sa akin ngayon at nararamdaman ko. Tingin ko, ito yung tinutukoy ni Sara. Sa akin lang, huwag niyo paniniwalaan, ha. Ito yung tinutukoy ni Sara na Vice President. Ako, tingin ko possible to. Kung papapiliin mo, Cayetano, Marcoleta, pwede akong Marcoleta, pero mas gusto ko, ako ako ni Marcoleta, alam mo naman, gusto ko si Marcoleta, laging talakayan dito yan. Pero kung papapiliin mo ako, Cayetano Marcoleta, bilang Vice President, ako gusto ko si Cayetano. At si Marcoleta mananatiling blue ribbon sa mga panahon na yon at babakbakan. Kasi ako, tingin ko kasi, bilang Vice President kasi baka hindi na kayanin ni Senator Marcoleta sa mga taon na yun eh. Kasi si Senator Marcoleta ngayon, kung di ko ipagkakamali, 71 na. 72 na. Ewan ko kung kakayanin pa ni Senator Marcoleta maging Vice President. Kung sakali lang manalo ng 2028, 74 na siya noon. Plus 6 pa. Baka hindi natin alam, pero ayoko i-under siya. Pero syempre, para sa akin, kung Cayetano lang Marcoleta, gusto ko rin si Marcoleta, pero mas okay si Cayetano maging Vice Presidente ni Sara. Talagang guguho mundo nila. Oo. Talagang, ito yung nakikita ko ngayon na malinaw sa akin na baka ito yung kinausap ni Sara na kung saan maging Vice President ni Sara, si Cayetano. BP, parang ganito, isang araw, maalala nyo sinabi ni Munting Kaalaman na BP ni Sara, sinabi na Alan Peter Cayetano kinasa. Kasi tatandaan mo, gustong-gusto ni Tatay Digong ito maging Vice Presidente. Kaso syempre, hindi pa naman lubos na pagkakilala kay Cayetano yung mga panahon na yun eh. Di ba? Kaya konti na laging boto niya. At hindi pa siya pinagkatiwala ngayon. Siguro, nakita nyo naman, sobrang sagana ang kanyang popularity, maaari may hawig na si Cayetano ngayon manalo. Di ba? Lalo na ang pitatanggol niya pagkaban ng bayan ang nakuha. Pitatanggol niya ngayon. Di ba? Kaya may possible na ito ang nakuha ni Sarang Vice President. Akin lang to, huwag niyo paniwalaan Akin lang to. Siya ang posibleng isang araw maalala niyo ako i-announce na yan na Alan Peter Cayetano ang Vice Presidente ni Sara Duterte. Yeah? Yan ang nakikita ko. Hindi ko ano yan akin lang yan, huwag niyo muna paniwalaan yan. Ano lang yan, chorya lang yan. Pero siya yung nakikita ko. Hindi naman pwede si Guanzon. Hindi dalawa pinagpipilian lang kung sino yung kinausap ni Sara Si Marcoleta Dati yung isa hindi pa kilala. At yung alam ko na nalilinawan na ako baka ito. Cayetano. Na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate o 20 nakapila sa House sa interpellation, kakausapin na ng majority leader yan or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho.
hindi po sila naglagay ng mga membro para hindi mag-function yung mga committee. Question, paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Okay. Yun po ay nakakasana Hmm. sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Ay, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online. Kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. Okay. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang ano. Ang joke nga namin, naalala niyo yung 1990s, yung tinanong ng bata na, anak, parang wala kang ambisyon, what's your plans? At sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids, kasi plants pala yon, hindi plans. So, nung tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala, di ba? So, huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo, tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. Tama, That's been very... Kasi temo, wala sila ibang dahilan kundi para ibalik daw yung dignidad ng Senado, kaya daw sila naging Senate President. Huwag nyo nga kami lokohin. Nagsusubaybay kami araw-araw. Minsan, mas nakikita pa ng mga taga-subaybay kaysa yung mismong katawan, may katawan. Kami, minsan niya yung referee, di ba? Siya yung nakakakita ng mali kaysa doon sa player ito. Bakit? Nakikita niya lahat Di ba? Yung player ba, alam niya, foul siya minsan? Hindi. Nakikita ng referee yon. Kami ang referee sa pagkakataong ito, kaya alam namin kung sino may mali. Huwag niyo naman kami lokohin. Di ba? Clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya flood control. Sige nga. Kung hindi, sige. Kung talagang sinungaling si Senator Marcoleta at si Cayetano sa sinasabing cover-up nyo dyan sa flood control issue sa pagpalit ng leadership sa Senate President, sige nga, ipatawag nyo lahat ng pinangalanan. Tulad ng gagawin dapat nila Senator Marcoleta na sila ito dapat napatawag lahat ng pinangalanan. Takot sila Hindi, cover up lang. Kung wari lang yung 18 Marines, takot sila. Hindi sila takot sa 18 Marines. Alam mo talaga, ano kinakatakutan nila? Alam mo kinakatakutan nila? Yung ipatawag ni Senator Dante Marcoleta lahat ng congressman na pinangalanan at kumanta at magisa niya. Yun, doon sila takot. Pati yung mga sekretary na dating mga sila, Pangandaman, sila ganyan-ganyan, etc. Olivar, takot sila at maiharap si Tamba dyan. Dahil pipilitin ni Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon na makontempt si Tamba pag hindi nakapunta dyan. Doon sila takot pag kumanta yun. Pag yun nalasing, pag yung mga congressman na pinatawag ni Senator Marcoleta nalasing, hahawak ng mic yun para kumanta. Nagets nyo? Sa video kasi, minsan kasi ako dati bata-bata pa ako, nahihiya akong kumanta. Pero nung nakainom ako, inawakan ko yung may kumanta ako Di ba? At yun ang gagawin ni Senator Marcoleta ngayon. Di ba? Lalasingin sila sa katwiran at sila mapapakanta. Doon sila takot, hindi sa 18 Marines. Kaya binuking sila. Ibubuking kayo ni Senator Marcoleta. Di ba? Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero
yung businesses nyo. Pero sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, Bulgar baho mo, Lacson. Totoo yan, di ba sabi ko sa inyo, magaling mag-imbestiga itong mamang ito. Pag sinabi niya, sinabi niyan. Totoo, legit, ang dami impormasyon ng tao na yan. Mula Visayas, Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Yung taong to si Lacton, marami alam. Ay, hindi ko matatanggi yun. Hindi matatanggi yun. Hindi ko kaya pa sabihin na hindi ganun si Lacson. Nakapagtataka lang ako pag di niya ginagamit yung ganung galing niya ngayon. panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni Salty, hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary, di ba? Alam naman po natin 'yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami, di ba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta, di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Yan yung susunod nila eh. Malamang eh. Hindi ba nangyayari? Yung mga sinabi ni Cayetano na siya'y naupo sa Senate President, yung mga sinabi niya before mangyari, nangyari na, di ba? Nangyari. Kasi alam ni Cayetano, di ba sabi niya, may lilipat at kinakausap na ng Malacanang ngayon. Totoo? Totoo, yan nangyari na nga. Di ba? O ngayon, may uhuli na naman. Totoo nangyari. Yeah. Kasi si Cayetano, may alam na impormasyon yan. Alam nyo kasi walang perpekto. Maari may traidor sa kanila, sa Malacanang, na nagchuchuchu sa kabila para ilaglag sila, may ganyan. Kasi hindi naman malalaman ni Cayetano yung ganung issue eh. Kung wala nagchuchuchu sa kanila eh. Yun ang masakit sa ulo nila kung sinong sekretary na madaldal sa kanila. Nakabibes si Senator Marcoleta. Maaring kabibes si Cayetano. Di ba? Maaring pwedeng si John Vic, ha? Pwedeng si, di ba? Pwedeng Remulla, pwedeng di ba? Yun ang hindi nyo ina-expect, di ba? Kaya nalalaman yung mga plano nyo. Di ba? At darating yung panahon, hindi lang panahon, baka sa susunod na mga araw na eh. Sana nga eh. At yung mga yun ay tatayo, titindig para laban sa inyo, hindi laban para sa kapayapaan, para sa kapayapaan na ito nangyari flood control issue na to. Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong. Kulong na kung kulong. Lumipat yung isa. Di ba? Hindi kulong. Kinulong niya sa sarili. Harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate. Ibig sabihin mo yung isang ahensya na nangangasiwa na para hulihin si Bato nakaraan sa Senate. Ayoko na lang banggitin ko ano ahensya na, alam nyo na yun. Ibig sabihin mo nagsusulo siya, hindi alam ng presidente yung ginagawa niya. Ibig sabihin, lahat ng to, hindi alam ng presidente nangyayari. Para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, I don't want to take up much of your time today, and I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang inisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all... Ito maganda kay Cayetano, parang tayo eh, na talagang sinasama ang Biblia eh. Kasama naman talaga ang Biblia sa buhay, hindi pwedeng hindi eh. Hindi pwedeng sabihin na, bukod to sa Biblia, wag mo isama. Di ba? Yan katulad ng mga pinklawan, iba naman yung langit, iba naman to. Di ba? Nagkasagutan si Byron sa kasi PRRD nakaraan, na isasama doon sa impyerno.
Iba po ang impyerno dito sa realidad. Yan sila. Yan sabi ko sa inyo. Pag nagsasabi kasi ng mga ganong tao, ayon sa Biblia, yung iba ang realidad sa mundong ito kaysa Bible nyo, alam mo, isa lang ibig sabihin nun, ha? Yun yung ihemplo mismo ni Lucifer. Ayaw kasi ni Satanas maniwala sa aral ng Diyos eh. Oo. Pinandadaya niya yung aral ng Diyos eh. Yan ang ginagamit ni Satanas para pandaya sa tao eh. Yung aral mismo ng Diyos eh. Oo, anong katunayan? Di ba nung tukso yung si Kristo sa ilang, anong ginamit ni Satanas? Di ba Biblia? Anong sabi ni Satanas? Nasusulat. Di ba? Anong sabi ni Kristo rin? Nasusulat din naman, sabi ni Kristo. Nagdebate sila ni Satanas eh. Tuso si Satanas eh, gumagamit ng verse ng Bible din eh. Nasusulat, kung ikaw anak ng Diyos, magpakatihulog ka dyan. Di ba sabi ni Satanas sa kanya, si Satanas sumisitas ng Bible. Di ba? Yung ginamit. At yung sitas niya, wala sa Bible. Wala. Di ba? Hindi yung sitas nila, hindi siya katulad ng sitas niya yun, nasa Biblia talaga. Yun ang ginagawa ng mga kalaban ngayon. Abel may nagli-limp din, di ba? So, ang concern niya, merong bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan? Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, okay, paano tumahimik ka? Gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss that. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing. Ayan, babalukutin na naman ng iba. Sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagay na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitignan pa lang po natin, 24-25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala ring mga sinaksak dyan. O going back, 2023 budget, ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm-to-market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin eh na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years. No? There are two systemic na pagnanakaw. Di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay. Di ba? So, tatlo natin kailangan tignan. Yung una, yung day-to-day corruption na parang walang mastermind yon. Yung wala ka plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20 lang dapat mo bayad, penging 5,000. Diba? So yun, we will deal with that and we're dealing with that and citizens are dealing with that. Churches are dealing with that. Business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung ganun na sa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing robbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate. Lalim nun. Not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. Mm-hmm. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Paano kayo magsisimula kung may kurakot yung isang yung bansa nyo na hindi matuklasan, di ba? Ang pa-plastic ng mga to eh, di ba? Work daw. Ano na trabahuhin nyo? Yung pera nga, kinukurakot. Tama sila si Senator Marcoleta, inuuna yung flood control issue para tanggalin ang big fish eh. Kasi habang ang big fish nandiyan, nakakuha ng milyon maleta. Wag na maleta, masakit sa pandinig nila eh. Milyon pera na lang, kaban ng bayan, nawala. Ha? Kahit anong ganda ng trabaho nyo, ha? Hindi aasenso ang Pilipinas para sa taong bayan. Hindi makikinabang ang taong bayan sa kasipagan nyo. Tandaan nyo, habang ang big fish nandito pa rin at hindi pa napaparusahan. Yan hindi nila alam. Naghihirap ang ating mga kababayan. So, kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. Tama. So, in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers, healthcare workers, OFWs,
seafarers na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Boss, boss, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Di ba? Pero ngayon po, hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng gustong mag-uncover. Tama. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati, ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. We were going to use that platform. O nakita natin in how, in less than 40 days, kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon para lang matuloy yung cover-up. Now, we will have other platforms, other venues. And one of this venue is Facebook. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, gumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod din, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O tapos, makikita mo. Nahuli kayo sa bitag. Nahuli kayo, si Ben Tulfo bitag eh. O ito, nahuli kayo ni Cayetano sa nilatag niyang bitag. Kayong dalawa. Akala kasi ng dalawang Tulfo, mauutakan nila si Cayetano. Hindi dinadaan sa tapang, tandaan mo sa pananalita, ha? Pag matapang ka, hindi sa salita, hindi sa lakas ng boses, ha? Sa katwiran, sa ganda ng sinasabi, dun sa tamang katwiran, ilalapat mo yung sitwasyon at napapaliwanag mo, yun ang talagang matapang na tao. Anong katunayan? Ha? Nakikita ni Cayetano may mga nagko-cover up. Habang kayo, kitang-kita na, pati taong bayan may nagko-cover up, okay lang sa inyo. Walang nagbubuking sa inyo. Eh, di mga duwag kayo. Di ba? Kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI. Tira, ang hilig nila ganyan, si Kiko Matching, yung nasa loob ng Senado, nagsasay tayo senador, ini-edit nila, pinapaano nila, para magmukhang magaling yung senador nila. Di ba? Hindi katulad ni Alan Cayetano, walang ganyan. Dire-diretso siya mag-live ng ganito. Di ba? Dire-diretso siya nagda-live, nagsasayta siya ng mga katotohanan. Yung kailangan pa edit eh, pumunta pa sa Marawi, di ba? Bagong post ni Kiko Matching. Di ba? Pinabulaanan niya yung maleta. Wala naman siya sabing nagbigay sa kanya ng maleta eh. Ewan ko bakit siya sabi binigyan siya ng maleta eh. Walang sinasabi ang 18 Marines. Pinakita lang yung picture at pinatunayan tao ni Saldi yung nasa likod. At hindi minention pangalan ni Kiko Matching. Di ba? Anong ginawa niyang video? Nagpunta sila ng Marawi, may with sounds pa. Ang hilig nila sa ang hilig ng mga senador sa ganyan. Maglalagay ng background sound. Tapos magsasalita yung isang senador, puputulin, kapakita ng mga paawa effect, ganyan-ganyan. Para magmukhang magaling yung video eh. Walang ganyan si Senator Cayetano. Hindi ko alam totoo ba yun yung talagang nag-ayos na nung hearing or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media, but kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba mas maraming nanonood sa iyo? Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo. Na may tinatago kayo. Nabuko sila eh. Bakit? Yun yung purpose ni Cayetano kaya nagda-live. Kaya sila sabi si Senator Marcoleta na takot. Akala kasi nila 18 Marines lang ang magpapabagsak sa kanila. Hindi 18 Marines. Pain lang nila 18 Marines. Ang totoo talaga yung testigo ni Senator Marcoleta na ipapatawag niya yung mga congressman. Diyan nabitag ang mga 212. Nabitag kayo ni Cayetano. Sa nilatag niyang patibong. Yeah? Pain lang yung 18 Marines. Diba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. I mean, tao din naman po ako. So, I spent the day yesterday. Sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga, mataas cholesterol ko eh. Pero sabi niya, para naman matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yon, pero
Kaka-level ko na mag-chess, so at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent the day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang. Yan ang tamang leader. Di ba? Nauunawaan lahat ng bagay. May pagpapakumbaba tawag yan. Nakikitaan mo, bagaman wala siya sinasabi nagpapakumbaba siya, pero nakikita mo sa kanyang lahat ng pananalita at kilos niya at mga paragraph niya, may pagpapakumbaba tong taong ito. Kumpara dun sa mga iba, biruin mo, hanggang ngayon gusto pa nila ipahuli si Bongo sa ICC. Walang kapatawaran sa puso eh. Walang pagpapakumbaba eh. Walang awa sa sambayan ng Pilipino eh. Yan ba ang leader na kinikilala nyo? Hindi ko kayo inaano. At sinasabi ko lang kung ano pinagkaiba ng leader. Dahil maraming leader. Leader sa Senado, leader sa mayor, leader sa organisasyon, leader sa reliyon, leader ang dami. Pero isa lang ang magiging katangian ng leader, yung matapang at pinangingibabawan ng katwiran. Hindi lang salita ng Diyos, kundi yung wisdom niya nakikita. Ako sa inyo. So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensyahan nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin nyo, sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera, may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Di ba? Huwag po tayong makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. Okay, maraming salamat sa iyo, Senator Alan Peter Cayetano. Nabusog ko naman kayo ng bagong katwiran. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? At isang talakayan na napakamakabuluhan na aking hinatid na naman sa inyo. Lesson learned at marami na naman kayo natutunan, no? Ingat lagi kayo at sila ay nabitag niya naman sa patibong ni Cayetano. Akala nila 18 maris ang pinaka-nakakatakot, hindi pala, yung baka pain lang yun, baka ang pinaka talaga, yung patawag talaga ng mga congressman, no? Hindi naman lahat. Paalam po sa inyong lahat.